Hello everyone at welcome po sa aking channel. This is Coach Jared. Today is a Sunday. Sunday po ngayon mga Topper Cats. Bihira po ako mag-live ng Sunday. Pero dahil wala po ako nung Friday, so ngayon po ako babawi. Okay, pasensya na po. I'm on the road. As you can see, iba po yung ating... Ay, nawalang kulay ko. Iba po yung ating lugar ngayon. Okay, mga Topper Cats. Okay, wala po yung aking usual na background, yung usual na kulay. Ayan, so mga Topper Cats, no, huwag niyo po kakalimutan. Kung first time niyo po sa aking channel, please click subscribe. Meron po tayong subscribe button niya sa baba. At the same time po mga Topper Cats, meron tayong social media accounts. Ayan, meron tayong social media accounts. Meron tayong Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. Okay, paki-follow po ako dyan. Paki-like and share po ang ating video for tonight para alam po ng YouTube na maganda po ang pinag-uusapan natin dito. At the same time po, paki-share po yung ating link ng live po tonight at ating po mga replays. Paki-share din po sa inyong mga social media accounts, sa inyong mga kapamilya, friends and family, co-workers, etc. etc. Para maraming nakikinig na po ng ating pinag-uusapan dito. Okay? Alam ko marami excited din sa pangalawang topic natin kasi follow up to nung ating last week. At hindi mo na sabi ni Wonderfully Made, Coach, wag mo muna ako i-promote, sabi niya. Kasi gusto ko rin yung topic. Ayokong masira yung yung kwento. So ito ngayon mga Topper Cats, pag-uusapan na natin yung ating main topic. Okay, ating main topic. Eto na. Hindi ko alam kung bakit marami nag-iintay nito, no? Hindi ko alam talaga kung ba't marami nag-iintay nito. Pero, mga Topper Cats, ako, alam niyo naman ako, simpleng tao lang naman tayo. Napakaliit nga ng channel natin, 90,000 lang. Pero, pag nagsalita po tayo, mga Topper Cats, wala po tayong bahid. Maririnig nyo lang po sa akin kung ano yung totoo. So, umpisahan na natin to mga Topper Cats. Ito na. Mga Topper Cats, tinapik po natin to nung Thursday pala, no? Not Friday. Thursday. Or Wednesday. Okay? Ito po tinapik natin. No? So, napag-aralan po natin last Thursday or Wednesday last week na meron 20 billion na ibinawas sa AFP Pension Fund. AFP PNP Pension Fund yan actually. Pension and Gratuity. 20 billion po yun. Napakalaki po, no? 20 billion. Dahil po yan sa expose ni Kong Mike Defensor. Okay? After po nung mag-expose si Kong Mike Defensor, in-interpellate po siya ni Kong Yap. Si Kong Yap naman, siya po ang committee head ng appropriations ng 2020 budget hearing. 2020 budget hearing. Para po yun sa 2021 budget. Pinagtanggol po niya yung sarili niya, naghugas po siya ng kamay. Wala akong problema doon, karapatan niya yun. Kung totoo man yun o hindi, malalaman po natin yan. Bakit po? Kasi po, ano po munang sinabi ni Kong Yap? Sabi po ni Kong Yap, hindi ho namin kasalanan yung 20 billion na yan. In fact, sinabi niya, noong 2019, nung pinag-uusapan ng 2019 budget, na ang committee head ay si Congressman Ungab, committee head po ng appropriations, ang binawas po nila 70 billion. Kaya po hindi tayo nakapaglabas ng budget. Kaya po nahirapan po tayong bigyan ng pensyon ang ating mga kapatid na sundalo at mga pulis. 2019 daw po yun. Nagsalita si Kong Ungab. Eto, mamaya po pag-uusapan natin. Pero marami po tayong nalaman dun sa expose ni Kong Ungab. So, ito po nangyari, parang inumpisa ni Kong Mike, nag-expose siya. Nag-expose din itong bigla si Kong Yap. Biglang nag-expose din itong si Kong Ungab na ang ending, si Cayetano ang may pasimuno. Napag-aralan po natin yan. Ngayon ganito. Nag-react na si Cayetano. Sumagot si Cayetano, panoorin po natin yung kanyang sagot.
Tandaan po natin, nung panahon ko po, in consultation with the Senate and the Executive. So Okay. kung ano man gawin namin noon with the Executive and the Senate, kung anong nagagamit o hindi na pondo. Ang military ay napaka-importante sa atin. Okay. Pero ang military may pinsan din, may anak, may lolo, may lola, may senior citizen, may kamag-anak na PWD. Lahat sa military, kailangan din ng 10K ang kanilang mga kamag-anak. Mm. So bakit ba ang pinag-uusapan natin, hindi yung mga issue na mas kailangan ng tao right now? No? So yun ang pakiusap ko sa leadership, maging mga kasama ko, maging katunggali. Isentro natin yung issue, nagiging personalan, nagiging politika eh. Mm. It's all in the record. And sa Senate pa lang, tignan nyo pa lang yung committee report ng Senate. So, hindi naman yun yung issue eh. Di ba, yung issue, ano ba kailangan ng tao ngayon? 10K. Ang issue, kailangan ng militar ngayon ng, sa kanilang pension, tinanggalan na hindi sinabi yung executive. Nung panahon namin, ang executive ay sumang-ayon na hindi magagastos yun. Kung magkano yung exact figures. Si El Rey may alam ng exact figures. Kasi nga in consultation yon with the executive. Kasi inisa-isa namin ang pangangailangan ng militar at ng polis. Okay. Essentially po, ang paliwanag po dito ni Cayetano. Essentially po, ang paliwanag niya ganito. Nag-consult daw sila, nabawasan yung budget ng ating mga sundalo noong 2019. Wait lang, na-distract ako. Thank you very much po, Sir Cesar Laboriante, sa inyo pong pakape. Ayan, maraming po salamat. Anyway, going back. Ang paliwanag po niya ganito. Finalize daw nila yung budget ng 2019 in consultation with the Senate and the executive. Okay? So, sino po yan? Malamang po sa executive, DBM po yan. Department of Budget and Management. Okay? So, malamang ganun po yan. Okay. 70 billion, ang sabi po, ang napag-usapan daw is, ito raw ay surplus fund, ang sabi ni Cayetano. Surplus daw yan. Sumobra daw yan. So, ibinawas, hindi po natin alam kung saan inalot. Mamaya po, pag-uusapan po natin kung paanong sistema niyan. Okay? Tapos, ang ginawa po niya is, pinag-usapan po yun, hindi raw, nasa proseso daw yan, etc. etc. Tapos, na kay El Rey Villafuerte daw yung details, etc. etc. So, claim niya yun, walang problema. Tapos, meron pa siyang plano na 10,000 pa ayuda sa mga pamilya ng mga sundalo. Okay. Noble gesture, pero ang iniisip ko, bakit pamilya lang ng mga sundalo? Ba't hindi majority? Hindi lang naman sundalo yung mga naghihirap. Anyway, sige. Diskarte nyo yan. Baka it's for 2022. Nililigawan ng ating militar. O sige, walang problema. Okay, walang problema. So, eto na. Pag-usapan po, mga taberkats, ito yung problema sa sinabi ni Cayetano eh. Ang tawag po natin dito, okay, acrobatics. Acrobatics po ang nangyari dito. Alam nyo kung bakit, mga taberkats. Sinabi po niya, sinunod daw nila yung proseso. Sige. Mga taberkats, ikukwento ko po sa inyo yung proseso. Ito po ang proseso. Ito po ay nanggaling sa COA, Commission on Audit. Mamaya po, ilalagay ko yung link dyan kung gusto nyo. coa.gov.ph po ito. Ano pong sinabi? Paano daw ginagawa ang ating budget? Ganito po kasi yan, mga taberkats. Ikukwento ko lang po sa inyo kasi napagdaanan ko na po ito isang beses. Meron pong panahon na ako po ay nagtrabaho sa isang ahensya. Naging consultant po ako ng isang ahensya under DENR. So, nung nagtrabaho po ako doon, naging consultant po ako ng ahensya na to, natutunan ko po kung paano tumatakbo itong budget, kung paano ginagawa. Ganito po yan. Meron po yung 4 na phases o 4 na stages. Okay? Sasummarize ko na lang po sa inyo para mas madali pong maintindihan. Una po yung budget preparation. Okay? Sunod po yung budget legislation. Ito na po yung pagpirma ng budget.
Di ba po na pag every year may balitang sinasabi, the General Appropriations Act was already signed by the President, whoever the President is. Tapos budget execution, ito na po yung pagbigay ng budget sa mga ahensya. Huling-huli po yung accountability, trabaho po yan ng COA. Binibilang po nila kung magkano yung nagastos, magkano yung tira, nagbabasa sila ng mga resibo. Auditing po yan. Commission on Audit po ang tumatrabaho po niyan. Ano po ang sinasabi dito ngayon ni Cayetano? Nandito po yan sa phase 1, sa una pa lang, budget preparation. Hindi na po ako magdi-deep dive dito sa natitira. Yung budget legislation, budget execution, tsaka accountability. Hindi ko na po masyadong i-describe yan kasi masyado na pong malalim. Ito pa lang ako, malalim na. Pag bumaba pa ako sa level na yan, sobrang lalim na yan, hindi na natin masyadong. Baka bukas na tayo matapos. Ayoko ng ganun. Gusto ko magkaroon kayo ng oras para sa sarili nyo. But anyway, eto. Puntahan po natin yung budget preparation. Ano po ang nangyayari sa budget preparation? Eto po, pinasimple ko na rin po sa inyo. Nakikita nyo naman po, di ba, sa ating channel, ang ating pong tagline, Balitang Pinasimple. O, sisimplehan natin. Mag-uumpisa po ang paghahanda ng budget sa budget call. Sino po ang nagtatawag ng pagbabudget? Si Department on Budget and Management. DBM. Department of Budget and Management. Siya po ang nagsasabi, inuutusan po niya si Development Budget Coordination Committee o si DBCC para kontakin lahat ng mga ahensya, kontakin lahat ng mga sangay ng gobyerno, at hingiin sa kanila magkano ang budget na kailangan nyo sa susunod na taon. Okay, so halimbawa ako si DBM, kayo halimbawa si Congress, o let's say kayo si si AFP, kayo yung merong gratuity fund, kayo yung merong pension fund. Sige. Sabihin ko sa inyo, AFP, PNP, meron kayong pensioners dyan, di ba? Magkano ang kailangan nyo for next year? Ilan ang magre-retire at magkano ang ilan ang retirees na at magkano ang ilalagak nating budget sa kanila. Dito po yan sa budget call. Okay. Ngayon po, mga Tower Gods, meron po tayong dalawang klase ng budget call. Merong national, okay? Pang-ahensya, meron po tayong corporate. Ito naman corporate pang GOCC. Sino naman ang GOCC? Government-owned corporations and companies and corporations, if I'm not mistaken. Ande, government-owned and controlled corporations. Ayan, see? Maganda rin yung may notes. Government-owned and controlled corporations. Ano yung mga GOCC na yan? Si DBP. Ayan, government-owned yan. Si DBP. Example lang po yan ng GOCC. Marami pong GOCC sa Pilipinas. Example lang po si DBP. Okay. Lalalim pa po tayo ng bahagya. Kaya pa po ba? O sige, laliman pa natin. Ganito. So, nag-budget call. Humingi ako ng budget sa inyo. Kayo si AFP, sa inyo si PNP. Pupunta kayo ngayon sa akin. Sabihin nyo sa akin, Coach, ito yung budget na kailangan namin. 172 billion. Halimbawa lang. 172 billion. Magmi-meeting tayo. Magkakaroon tayo ng tinatawag na budget deliberation. Ipapakita nyo sa akin ang inyong budget proposal. Okay, budget proposal. Ano yung essentially, ipapakita nyo sa akin kung magkano yung kailangan nyo. Line by line items yun, mga Tower Gods. Magkano ang kailangan nyo sa ganitong gastos, sa ganyang gastos, etc. etc. By line items yan, mga Tower Gods. Okay? Isa-isa yun. I-indicate mo yun. Lahat. Dapat walang sobra. Bakit? Bawal ang pork barrel. Hindi pwede magka-pork barrel. Lalo sa mga ahensya. So, ituloy po natin. So, magde-deliberation ngayon tayo. I-interviewin kita. Sasabihin ko sa'yo, kailangan mo ba talaga to? Baka pwedeng tanggalin yan. Baka pwedeng tanggalin to. Baka pwedeng tanggalin yan, etc. etc. So, pag nakuha ko na lahat, na-finalize ko na ako si DBM, na-finalize ko na lahat ng data, na-finalize ko na lahat ng impormasyon, gagawa ako ngayon ng dokumento. Ang dokumento na yan, ang tawag dyan ay National Expenditure Program o NEP. At saka Budget of Expenditures and Sources of Financing. Dalawa pong dokumento yan. Ang gagawin ko po dyan, mga Tower Gods, ibibigay ko po yan kay Pangulo
Sa panahon po natin ngayon, si Pangulong Duterte, ibibigay ko po sa kanya yan. Okay? Babasahin ngayon yan ni Pangulong Duterte. Babasahin niya ngayon yan. Pag-aaralan niya. Pag napag-aralan niya, ibabato niya ngayon yan sa Kongreso. Eto na. Eto na ngayon. So, itong si Pangulong Duterte, may kopya nung una. Nung NEP tsaka BESF. Meron siyang kopya niyan. Nasa kamay niya yan. 1,304 na raw ang watching. Thank you very much po. Laliman pa natin ng konti. Pagdating sa Kongreso, ito nang mangyayari. Yung NEP na yan, itong NEP tsaka BESF, ayan, paghihiwalayin yan. Mag-a-assignment sila ngayon. Halimbawa, kung ang Congress po may dalawang sangay, ang upper house at lower house, ang Senado at ang House of Representatives, hahatiin ngayon yan. Yung iba, i-assign sa Senado. Yung iba, i-assign sa Congress. Oh, so, syempre, mas marami ngayon sa Congress. Kasi mas marami sila doon, mas maraming pwede mag-aral yan. Sa Senado, yan, yung mga major yan, yung mga malalaki, dyan sa Senado. Okay. Whew! Dito na ngayon nangyayari yung mga kuskus balungos. Pag bumaba na ng Kongreso, mga tabergads. Ganito kasi nangyayari dyan. So, halimbawa, ganito. Ako si congressman. May mga interest ako na gustong protektahan. Okay? Ang gagawin ko ganito. Meron akong i-review na isang budget. Pag-aaralan ko yung budget na yan. Magbabawas ako ng pwede ko ibawas dyan. As many as possible. Yung pwede kong mabawas dyan. Okay? Ngayon po, mga tabergads, etong bawas, pwede na po yung tinatawag nating surplus. Sobra na po yan. Okay? Or surplus kapag end of year. Kasi kapag start ng year, minsan kasi, nangyayari, mga tabergats, no? Bawa, nag-budget ako ng 170 million o billion, 170 billion. Kalimitan, wala pa talagang perang kalakip yun. Naka-allot lang siya na budget. Parang halimbawa tayo, nagbabudget tayo sa bahay, nakatabi na yung, let's say, 5,000, 6,000 sa kuryente. Naka-allot na yun kahit wala pa sa'yo yung pera. So, ganun. Minsan ganun yung sistema. Pero essentially, babawasan ko na po yun kung ako si congressman. Saan po nangyayari yun? Sa Committee on Appropriations. Okay? Si Committee on Appropriations po, mga tabergads, sila po yung nag-aaral ng NEP at ng BSF. Sila po pinag-aaralan nila yun, mga tabergads. At pag pinag-aralan po nila, okay, at meron po siyang kalakip o parang counterpart na sa Senado, na in this case si Angara, Committee on Appropriations din siya, magkakaroon sila ng sarili ng review ng mga budget. Minsan po, magkakaiba yun. Kaya ang nangyayari po, mga tabergads, meron tayong tinatawag na bicameral conference o bicameral committee o BICAM in short. Sa BICAM po, mga tabergads, ganito, si Senado at si Congress, mag-uusap, magmi-meeting. Okay? Ngayon, mga tabergads, i-apply ngayon natin yan. I-apply po natin yan, mga tabergads. Dito sa 172, if I'm not mistaken, 172 billion na nawala. Let's say, kasi wala po sa atin yung dokumento sabihin na po natin na si ahensya, si PNP at si AFP, pumunta kay DBM. Ang sabi niya, DBM, ang kailangan naming budget for 2021 ay 172 billion sa aming mga pensioners. Sige. So, pumunta siya ngayon kay DBM. Si DBM, sige, pensioners naman yan, inaprubahan. Si Pangulong Duterte, tinignan niya, sa NEP, ang sabi, 172 billion, kailangan niya ng mga pensioners natin. Alam niyo naman si Pangulong Duterte, mahal na mahal niya ang kapulisan natin tsaka ang army. Sige, aprubahan natin yan. Ibaba natin sa Kongreso. Pinag-aralan sa Kongreso. Ang nag-aral ang House of Representatives. Under ng House of Representatives, ang sabi nila, teka lang, 172 billion. May hearing din po ito, mga tabergads. Kakausapin nila si AFP at si PNP. May budget hearing pa din na nangyayari sa Kongreso. So, budget hearing. Kinausap si AFP at si PNP ang sabi,
172 billion. Magkano ba ang total ng inyong gastos? Baka naman sobra to. So, balik ngayon to si AFP tsaka si PNP. Recompute. Bumalik 152 billion. So, may surplus ka ngayon na 20. Yun po yung ibig sabihin natin na surplus. Sumobra sa computation. So, halimbawa, 152 ang bumalik. Sasabihin ni Congress, ko naman pala, sobra kang mag-compute. 152 na lang natin. 152 na lang natin. Walang problema yan. Okay? Okay lang ba sa inyo? Okay po, walang problema, Congressman. Pirma. Pasa ngayon sa BICAM. Nag-uusap na ngayon, BICAM. Kausap ni Angara. Tsaka si Yap. Hindi na pala si Yap ang magkaharap. Kausap na ni si Yap, si Velasco, tsaka yung mga deputy niya. Kaharap na si Angara tsaka yung mga kasama niya sa committee nila. Banggaan sila. 172 yung unang nakabudget. Sa inyo, 152 lang. Bakit? Kung tama ang proseso, sasabihin ng congressman, ay kasi ganito, ganyan. Kung tama ang proseso. Bumalik kami kay AFP, sumobra sila ng computation, binawasan namin. 152, approve. Pipirmahan ngayon yun. Pirma. Isasubmit kay Pangulong Duterte, pipirmahan niya, meron ka na ngayong batas. Ang batas na yon ay General Appropriations Act o GAA. Yun na po ang budget ng buong bansa. Okay. Sobrang lalim po ba? Naintindihan po ba? Okay. Ngayon po mga Tabergats, ano po ang problema? Malabo po kasi. Yung sinabi, yung dun sa kwentuhan, pagdating dun sa parte na ang congressman na ang nagre-review, malabo po ang kwento ni Cayetano. Malabo. Bakit po? Kasi po, bakit pa siya nag-consult sa DBM? Wala na hong papel si DBM dun kapag naibaba na po sa kanilang level. Wala na ho siyang papel dun. So, bakit pa po siya pumunta kay DBM? Ano po ang kanyang ipinaalam? Question number 1. Now, question number 2. Bakit ang binawas ay 70 billion sa naunang budget? Bakit ang binawas ay 70 billion? Bakit siya tinreat as surplus? Alam nyo kasi mga Tabergats, pag sinabi po siyang surplus, pork barrel na po yun. Matic po yun, pork barrel na. Pag na-pork barrel po siya, hindi siya mabibigyan ng pera. So, ang gagawin po ng mga congressmen ay ang kanilang hocus-pocus, magic-magic. Yung 70 billion na yon mga Tabergats, i-re-allot nila yun kung saan nila gusto. Doon po nagkakaroon ng magic dyan. Kaya nga po, kung naalala nyo, nung in-expose ito ni Kong Mike, ang sabi po niya, teka, nung in-expose ng unang dapat budget, 172 billion, pero 152 billion lang in-approve. Ano nangyari sa 20 billion? Nakikita ko dito, inilat sa DPWH, tumaas ang budget ng DPWH. Dito ba nilagay yung 20 billion? Ganun po kasi ang sistema. Okay. Ngayon ganito. Yung 70 billion, walang pumansin. Walang pumansin ng 70 billion. Bakit? Hindi ko alam. Okay? Wala akong alam ba't hindi pinansin yung 70 billion. Tanungin nyo yung mga congressmen nyo. Pero itong 20 billion, pinansin. Ganito. Kaya ngayon mga Tabergats, may mali sa sistema. Hindi lang po mali yung sistema ng current, yung 20 billion na nawala. Hindi lang po yun ang may mali. Pati yung 70 billion. Imagine, sasabihin ni Cayetano, huwag niyo nang pansinin yung 70 billion, inaprubahan na yan, dumaan sa proseso yan. Bakit itong 20 billion, hindi ba? Dumaan din naman sa proseso to, Cayetano. Inaprubahan din to ng Pangulo. Bakit? Papakita ko sa inyo paano ito naaprubahan ng Pangulo. Okay? Papakita ko sa inyo. Inaprubahan yung budget 4.5
trilyon ang budget. Pinirmahan yan. So, ang sasabihin nyo, kasama si Pangulong Duterte sa korupsyon? Yun ba ang ibig nyong sabihin? Yun ba? Imposible. Alam naman natin, galit na galit si Pangulong Duterte sa korupsyon. Imposible mangyari yan. At paano, baka naman sabihin ng mga tao, baka hindi ni-review ni Pangulong Duterte yan, mga Tabergods. Ingat kayo ng sasabihin. Kasi, DBM na mismo ang nagsabi na merong mga vinito. Ayan, no? Conditional implementation. Tsaka mga bagong provisions. O so, paano? Saan ngayon napunta yung 70 billion? Saan napunta yung 20 billion? Nung panahon ni Cayetano, sinabi po ni Congressman Ungab, saan napunta yung 209 billion na binawa sa lahat ng ahensya? Saan napunta yun? Oh. May problema ngayon tayo, mga Tabercats. May problema tayo dyan. Bakit? Kasi mga Tabergods, papakilala ko lang po sa inyo kung sino si Congressman Ungab. Okay? Wait lang. Papakilala ko sa inyo. Yan. Si Congressman Ungab po, mga Tabergods, unang-una, kaalyado po yan ni Mayor Sara. HNP po yan. Another Davao City representative floated for speakership. Dapat nirekomenda siya bilang House Speaker noong 2019 ng hugpo ng pagbabago ni Mayor Sara. Hugpong ng pagbabago, HNP, a regional party led by Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, endorsed another Davao City Congressman, 3rd District Representative Isidro T. Ungab for the House Speaker race. Akala ko ba, run-sararan kayo? Di ba? Run-sararan kayo, di ba? Thank you very much, Ma'am Romana Kirit, sa inyo pong super chat. Run-sararan tayo, di ba? Oh, anong gagawin nyo ngayon? Sabihin nyo, si Mayor Sara, mali na napili. Kala ko ba mga DDS kayo? Ang lumalabas sa pagsasalita ko, mukhang mas ano pa ako. Mas ano pa ako dyan. Ako, loyalista ako, pero mas supportive pa ako sa mga kay Pangulong Duterte kaysa sa inyo. Oh, anong nangyari? Thank you very much, Daffy Daps. Alam mo nangyari? Tinanggal siya bilang House Appropriations Chairperson noong 2020. March 3, 2020. Doon tayo sa totoo, mga Tabergods. Huwag kayong papabola, huwag kayong magpapauto. Ang usapan dito, hindi na Velasco versus Cayetano. Ang usapan dito, pareho na silang nawawala ng budget. 70 billion kay Cayetano, 20 billion kay Velasco. Hindi pa natin alam kung ilan ang total nung kay Velasco, pero ang total na kay Cayetano, 209 billion. Sana alat yun. Hindi na usapan dito kung sino yung kung kaninong partido kayo naniniwala. Ang usapan na dito ay may nawawalang pera. Yung pera nagkakahalaga ng 209 billion ng pinaghirapan yung taxes. Yung 209 billion na yon ay posible nating napambili ng vaccine. Ngayon, natutulog sa bangko ng mga sino mang nangurakot na yan.
Paano nangyari? Hindi natin alam. Baka nag-usap sila sa BICAM o ganitong gagawin sa budget. Sa BICAM po kasi, mga Tabergats, ang nangyayari po dyan, magbabanggaan ng Senado at ang Congress. In a perfect world, ideally, dapat si Senado, kokontrahin niya si Congress kapag sumosobra na sa pagbabawas ng budget at pagre-reallocate. In a perfect world, si House of Representatives, ganun din ang gagawin kay Senado. Hindi ho natin nalaman kung anong nangyayari sa loob. Pribadong meeting ho yan. Na dapat ho, isa sa publiko. Hindi ko alam ba't hindi nila isinapubliko to. Ang dami nang hinahide ah. Ang dami nang hinahide ah. Oh. Sa totoo lang tayo. Sa totoo lang tayo. Sasabihin ni Cayetano, 70 billion, unused surplus funds, unused funds? O hindi So anong gagawin niya doon? Ibabalik ba niya sa treasury? Tatanggalin ba niya? Ibabalik sa treasury? O i-reallocate niya sa ibang project? Yung tanong doon eh. Na-reallocate ba sa ibang project? May mga nakinabang bang kongresista dyan? May mga nakinabang bang PR person dyan? Oh. Mga Tabergats, dapat po magalit kayo kasi hindi lang kay Cayetano, pati kay Velasco. Dapat magalit ho kayo kasi 20 billion po ang pinag-uusapan. 70 billion po ang pinag-uusapan. Nakakatulog ho ba kayo at kinabukasan ay meron na kayong 70 billion sa bangko? Grabe. Garapalan to, mga Tabergats. Garapalan pagnanakaw to. Kaya mga Tabergats, kung hindi po kayo nakakaramdam ng galit tulad ng nararamdaman ko, hindi ko na po alam kung ano pong dapat nyo po pong maramdaman. Kasi po, ako lang naman po ito, pinaghihirapan ko po yung taxes na ibinabayad ko sa gobyerno. At ine-expect ko po na yung taxes ko mapupunta pampagawa ng kalsada, pampagaling ng mga mahihirap na may sakit, pandagdag ospital, pandagdag eskwelahan, pang-scholarship sa mga kung sino mang pang-scholarship sa mga students ng mga state universities and colleges, pang-pensyon ng ating army at kapulisan, pang-doktor sa mga public hospitals, pandagdag doktor, pangdagdag nurse. Hindi ko po inaasahan na pupunta yan sa bank account ng kung sino mang Piloponcio Pilato na nagdidikta kung saan pupunta ang budget. Kaya kung hindi po kayo nakakaramdam ng galit na tulad na nararamdaman ko, mag-isip-isip po kayo kung gusto niya po magbayad ng taxes. Hindi na po ito usapan ng Cayetano o Velasco. Graduate na po tayo dyan, mga Tabergats. Pang high school lang yan. Kala nyo ba? Magkano ang kinakaltas po sa inyo kada buwan sa taxes? Lalo na po sa mga nasa Pilipinas. Buti nga po, nagkaroon tayo ng train law kasi dati po, pag ang cut-off, 10,000 pesos lang. Below 10,000, wala kang tax. Above 10,000, meron kang tax. Pero may levels yun. Ngayon, if I'm not mistaken, after 80,000 ka na matataksan. If I'm not mistaken. 80 or 50,000 pesos. Saka ka lang matataksan. Mga Tabergats, wala na pong partisan politics dito. Hindi na personality politics to. Hindi na personality politics to ang usapan dito. Kaya po kating-kati po ako mag-live ngayon. Dahil po sa sinabing to, kabalbalang sinabi nito ni Cayetano, natural sasabihin niya, dadaan sa proseso. Kasi may proseso talaga. May Senate Committee Report talaga. May Congress Committee Report. May report po talaga yan. Pero syempre, kung ano yung nakasulat sa report, hindi po natin malalaman kung paano sila nag-arrive doon. Sino bang sumulat ng report? Di ba sila Cayetano din? Diyos ko naman.
Kaya po ang hashtag natin, may sentido común, tsaka Yellow Free 2022. Kasi ayaw po natin ng utak dilaw. Hindi lang po personalidad na dilaw, pati utak dilaw, ayaw po natin yan. Diyos ko. Sana nga po magsalita na po ito si Congressman Ungab this week. Magsasalita daw siya this week. Ilalabas daw niya lahat ng dokumento. Siguro nakakuha siya ng go signal kung kanino man. Pero mga Toppergods, gumraduate na po tayo sa personality politics. Pag may ginawang masama yung tao, may ginawang masama. Wag na ho tayo maniwala sa PR. PR lang ho yan. PR lang. Baka naka-experience pa yan ng taxes nyo. Papakita ko po sa inyo uli yung what do you call this? Sinabi ni Congressman Ungab. Para kayo na rin po mismo para alam po natin yung papasukin natin this week. Kasi sabi niya magsasalita daw siya. So sana po magsalita po talaga siya. Ito po si Congressman Ungab. Thank you. I rise on personal and collective privilege. My name was, actually it was not my name, but the previous appropriations committee, my committee, of which I was former chairman, was mentioned. And I did it properly for me to talk. First of all, sa totoo lang, ako'y galit na galit nung binawasan yung pension and gratuity fund. Totoo, 74.029 billion ang binawas. Ako rin ay isang sundalo. I am a reserve colonel, I am a brigade commander, kaya ako'y galit na binawasan yung pension and gratuity fund. But I want to make a correction to rectify the statement of the incoming chairman that the former appropriations was involved sa pagbawas. Hindi po. I think this is the proper time to reveal what really happened. Everything that happened. Una po, for the information of the incoming chairman, pagdating po sa Bicameral Conference Committee, dalawang panel yan, Senate at saka House. Hindi na po appropriations ang nag-decide yan. It is a bicameral conference committee approved by both chambers. And I would like to reveal this to everyone, to my fellow countrymen. Yun pong nag-finalize ng bicameral conference committee report was not anymore the chairman that was supposed to be represented by yours truly. Yun pong ating bicameral conference committee report, i-finalize po doon sa office ng speaker. Ito si Speaker Cayetano at Deputy Speaker Elry Villacorte who finalized the bicameral conference committee report. In fact, there was a prior agreement with the Senate and the House of Representatives that they will exchange the data as to what will be the or what are the amendments in the bicameral conference table of both houses. There was an exchange of USP. The Senate and the House leaders can attest that it is true. But after the exchange of USP, meron pa rin silang ginawang changes. And I still have my records. Again, hindi po ako ang nag-finalize nito. Sila ang gumawa nito. Ang binawasan, hindi lang po 70 billion. Ang binawas was 209.961 billion. 209 As follows, billion? Department of Education, binawasan ng 2 billion. Department of Environment and Natural Resources, binawasan ng 1.3 billion. Department of Public Works and Highways, binawasan ng 71.393 billion. Department of Transportation, binawasan ng 52.42 billion.
Basis Conversion Development Authority, binawasan ng 4 billion. National Disaster Risk Reduction and Development Fund, Disaster Fund po, binawasan ng 4 billion. Ito po yung hinanap ng mga senador. Nasaan na yung 4 billion? Binawasan ng House yan. Then Pension and Gratuity Fund, 74.029 billion. You know, I am not the type who do most to talking because I was a former manager. I really do my things to action. On the day of the finalization of the bicameral conference, I talked to Senator Angara, my counterpart then, and I told him, and I appealed to him, may binawas yung ating mga kasama sa House. Then, I appealed to him na kailangan natin mapasa ito because in 2019, nag-suffer yung ekonomiya. Hindi napasa on time yung budget. So, he agreed, and we both agreed na ipasa na kahit madami yung binawas. At alam naman natin kung saan pupunta yun, ang daming nag-increase na infrastructure. Kung hanapin natin yung data, madaling hanapin yan. Because we can easily get the proposal from the NEP, from Gaawan, yung pinasa ng House, at ang Gaato, yung pinasa ng Senado, at saka yung result ng Bicameral Conference Committee, at ano yung mga dito na umakyat. Madali lang yan, hanapin. Pero, I'm one of the most experienced legislators here in terms of budget. I have been a vice chairman of the Appropriations Committee. I have been chairman in the 16th Congress, and lately, natanggal nga ako dahil hindi daw ako nag-cooperate. I was not a good team player. I really showed my disgust. I really showed nagalit ako na binawasan yung budget. Pero hindi ako nagsasalita in public. I did my homework and I talked to DDN. I informed them in advance. Sinabihan ko lang sila sa totoo. So, malaman ni Secretary Abisado kung anong gagawin dahil ang dami na binawas. And I think, tama naman yung approach na ginawa ng DDN. So, they were aware. Sinabihan ko in advance. Kasi alam ko, hindi nagkalusot sa akin yung mga katukuhan. So, I hope that the present or the past Bicameral Conference Committee panel, kung nakita nyo lang yung nangyari, they should have also alerted DBM kasi DBM ang mag-implement. Ang mahirap kung lalampas sa inyo na hindi nyo lang, yun ang masama. But I tell you, ngayon lang ako nagsalita dahil it was taken up on the floor. But I did my best. I'm 500 kilometers away. I'm here via Zoom. Baka pagdating ko dyan next week, I will stand on a privilege to discuss the details of what I have said this afternoon. So, sinabi ko lang yan to clarify things. Hindi po ako, Congressman Yap, hindi po ako nagtanggap yan. I asked the former speaker, sila po ang gumawa yan. Sila ni Congressman Elway de Duterte, sila ang nag-finalize. Makikita din naman yung CCTV kung sino yung mga nag-finalize yan sa office ng speaker. Midnight, 2 days, 3 days before nag-finalize ng Bicameral Conference Committee. Pero, ayaw kong magkagulo eh. I kept it to myself. But, I tried to inform the people who can do the action. Galit? Yes, ako galit na galit. Sundalo din pa ako. Kaya, huwag kayong magkamali na i-accuse kami na kami ang gumawa. No, I will never allow that. That's why I am happy when I was ousted. Tinanggal ako pag-chairman ng appropriation dahil hindi ko kayang makain yung style na bulok. So I hope and I pray that we will expose right now. We can look further at sana naman the patriotic citizens of our republic, our legislators, appeal to both hearts and minds.
that God Almighty will bless this nation, will bless this country. I did my best. At saka, yung experience ko po sa appropriations matagal, I passed all my budget on time. Mahaba-haba yung experience ko. In fact, before ako naging chairman ng appropriations, I was also chairman of the Ways and Means Committee. Ako yung nagpasa ng syntax to noong 2012. Act 3015 ba yun? That triples the budget of our Department of Health. Kaya yung Department of Health ngayon, may panggastos na sa universal healthcare, may panggastos na para sa COVID. So mga araw po, 10 billion lang ang budget ng Department of Health. Ngayon, more than 100 billion, almost 200 billion. Because of the syntax law that I authored in 2012. So ganun po, alam ko po paano maghanap ng pera. Alam ko po paano mag-account. Pero I used to be a banker before I joined politics. So, yun lang po. Wait for my talk for a privilege speech this week. Sabihin ko isa-isa kung ano nangyari. Point by point, step by step. People of the Philippines cannot blame me. It was the former speaker who did it. At saka, gumawa po na ako agad courses of action. Nag-inform ako sa DBI para alam nila kung anong gagawin. Hindi po, ganun ngayon na hindi alam kung anong gagawin. So that's all, Mr. Speaker. I cannot answer questions now because I rose on my own time on a question of personal and collective privilege. I will talk when I get there. Para masagot ko rin kung may tanong man sa akin. Maraming salamat po. And let's pray for more blessings for this country. Daghang salamat sa inyong tanan. Majority. Madam Speaker, just a quick reaction, Madam Speaker. Hold on. Majority Leader first. Majority Leader. So, anong gagawin natin, mga Tabergats? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin dito sa mga to? Di ba? Ganun-ganun lang eh. Parang, okay, nung last speaker, 70 billion, kukunin namin. Ngayon, 20 billion, i-reallocate namin. May nagtanong kanina, sabi, bakit kailangan pa dumaan sa Kongreso? Kasi po, mga Tabergats, no, ang Congress po kasi, ang sole, hindi agency eh, ang sole responsibility po nila ay gumawa ng batas, sumulat ng batas. So, ang GAA po kasi, ang General Appropriations Act, ay isang batas. So, kailangan po mag-umpisa yan sa Congress. Pag sinabi po natin Congress, yan po ay parehong House of Representatives tsaka Senate. Kaya kailangan po dumaan talaga sa kanila. So, ano na lang to? Ganun-ganun na lang tayo. Mabuti nga nag-i-expose to mga to eh, kahit implicitly pinabayaan nila. Para at least alam natin yung karakas nilang lahat. Tapos ngayon, hugas kamay ito si Cayetano. Dapat wag nyo nang pansinin yan kasi politika lang yan, pinupolitika lang kami kasi meron kaming batas na gustong isulong na 10,000 per family ng army, etc. etc. In the first place, hindi naman si Congressman Unga ba nag-umpisa? Si Kong, ang nagbulatlat niyan si Kong Defensor. Na sinagot ni Kong Yap, na sinagot ni Kong Ungab, na bumalik kay Cayetano. So, paano? Ba? Yun yung nakakabwisit dyan, mga Tabergats. Yun nakakabwisit dyan. Ngayon, kung maniniwala pa rin kayo sa panguuto ni Cayetano, na obvious naman na inuuto lang tayo, bahala po kayo. Wala akong problema doon. Kayo-kayo na lang. Huwag nyo na po ako isama. Huwag nyo na po ako idamay. Kayo-kayo na lang po. Ako doon lang ako sa totoo. Kasi, obviously, sabi nga nila, truth can be found in between you and I. Your claim and my claim
Nasa gitna nun yung katotohanan. So, may tanong kanina, sabi, anong nangyayari dun sa mga binabawas? Ang ginagawa po dun, kadalasan, hindi naman po palagi, pero kadalasan, nire-reallocate. Ibig sabihin, yung 70 billion, o sabihin na nating napag-usapan sa BICAM, o sobra talaga tong 70 billion na to, anong gagawin natin dyan? O di, kailangan ng budget ng ganitong departamento, i-allot natin dun. Or let's say, kung congressman ka, ang pinakamagandang gawin, i-allot natin sa DPWH. Tapos, mag-imbento tayo ng mga ghost projects para pondohan natin yung mga ghost projects na yun. Kaya po, ang daming mga kalsadang hindi tapos. Tapos, ang daming gym sa lahat ng sa lahat ng probinsya. May isa or dalawang mga basketball court. Yung ibang basketball court, hindi tapos. Pero, walang ospital. Private lang ang hospital na nandun. Yung public hospital, sobrang mukhang hikaos na hikaos. Ganun po kasi ang nangyayari dyan. So, pag pinag-usapan po natin yung 209 billion na kinaltas po ni Cayetano, hindi po natin alam kung saan niya nire-allot yung mga yun. 209 billion. Napakalaki. Ito pong kay Velasco, aalamin pa lang natin. Wala pang naglalabas eh. Pag nalaman natin yan, di good luck. Speechless. Speechless na ako doon. Ay, nako. I'm speechless. Speechless. Hindi ko naiintindihan kung bakit. Ewan ko. Meron akong politiko na friend. Sabi niya sa akin, para daw malinis natin ang corruption sa Philippines, kailangan po i-abolish or hindi nga redo i-abolish ang buong sistema ng gobyerno. As in, start from scratch. Mas radical pa nga yung suggestion niya eh. Sabi niya, kailangan ubusin lahat ng politiko ngayon. Hanggang second generation. Hanggang second generation, ang tindi. Hanggang sa anak at sa apo. Dahil nga sa political dynasty naman. Kung usapang political dynasty din lang naman, di ba? Kapatid, senador. Asawa, mayor yata. If I'm not mistaken. O kapatid din yata yung mayor ng Taguig. Anyway. Agree ako sa iyo, PJ De Guzman. Kasalanan na ng mga taong bumuboto niyan. Agree ako dyan. Totoo dyan. Kahit totoo yan, agree ako dyan. Diyos ko, 70 billion yun. 90 billion. Ilang vaccine na mabibili mo nun? Ilang eskwelahan na mapapatayo mo nun? Ilang doktor ang mapapasweldo mo nun? Ilang huwes ang pwede mo mapasweldo? Ilang korte ang pwede mong ipatayo? Diyos ko, my goodness. Iniisip ko pa lang, nasa-stress na ako. Diyos ko. Yung punto pa lang na ilang ospital ang pwede mong patayo sa 90 billion na nawala. So, ayan po mga Toppercats, maraming po salamat for joining us today, kahit po Sunday, okay? Once in a blue moon po natin ito gagawin, mga Toppercats, ano? Pero mga Toppercats, para po sa inyo at para sa Pilipinas po ito. Anyway, mga Toppercats, kung hindi nyo pa po nagagawa, please click subscribe. Meron po tayo subscribe button sa baba at pakishare na rin po ang ating video at mga replays para po lagi po nyong, para malaman din po ng ibang tao yung pinag-uusapan natin dito. Huwag nyo rin po kalimutan ako i-follow sa mga social media accounts. Ayan. Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. Para po tayo ay, para makita nyo na po yung iba ko pong updates na hindi ko po sinasabi dito sa aking live. Also, mga Toppercats, huwag nyo rin po kakalimutan
tomorrow po tayo ulit. Okay? 11 p.m. Huwag niyo po kakalimutan ang ating hashtag YellowFree2022 at hashtag MySentidoComon. So sa mga kaibigan po nating nasa abroad, maraming pong salamat sa inyong pag-join sa atin ngayon. God bless your day. Sa mga nasa Pilipinas po, God bless your rest. And I hope that you will have a great day tomorrow. I'll see you all tomorrow on our next Coach Jarrett Live. Okay, bye everyone. I'll see you all tomorrow.